Cecilio, maligayang kaarawan. Tingnan mo. Ang regalong ito. Gusto mo ba ito? Ngayon ay kaarawan ni Cecilio. 2 bagay lang ang ginawa ko. Una, pumunta ako sa ospital para magpalaglag. Pangalawa, binigyan ko ang asawa ko ng regalo sa kaarawan. Gina, ano ito? Ang anak mo, syempre. Gina, anak mo rin iyon. Ganon mo ba talaga ako kamuhi? Cecilio, sinira mo ang pamilya ko. Kung hindi ako masaya, hindi ka rin magiging masaya. Ito ang parusa mo sa pagpatay. Sa totoo lang, bago sina Cecilio at ako napunta sa ganitong pagalit na relasyon, nagkaroon kami ng masayang panahon na magkasama. Si Cecilio ay isang ulila na tinustusan ng aming pamilya. Magkasama kaming lumaki. Siya ay isang nag-iisa. Ngunit espesyal siya para sa akin. Kung babanggitin ko ng basta na lang napagod ako, yuyuko siya at papasanin ako pa uwi. Lalabhan din niya ang pantalon ko kapag nadumihan ito sa panahon ng aking regla. Lumuhod pa siya sa harap ng mga magulang ko at sumumpa. Naprotektahan ang pamilya Reyes at si Gina habang buhay. Ngunit itong napakagandang Cecilio, ang personal na nagpadala sa aking ama sa bilangguan. Kinuha niya ang mga ari-arian ng pamilya Reyes at itinulak ang aking ina sa kanyang kamatayan sa kawalan ng pag-asa. Cecilio, nakikiusap ako sa iyo. Palayain mo ang aking ama. Hindi talaga niya ginahasa si Selena. Ang hatol ay kumakatawan sa katarungan. Ang batas ay hindi nagsisinungaling sa sinuman. Ikaw ay kailangang matutunang tanggapin ito. Bakit siya nandito? Dahil kay Tito Marco, si Selena ay dumaranas ng matinding trauma sa pag-iisip. Ito ang utang ng iyong pamilya sa kanya. Bilang iyong asawa, dapat akong managot para sa kanya. Para kay Selena, Cecilio, ang anino na boss ng pinakamalaking law firm, Cecilio, ipinadala ang aking inosenteng ama sa bilangguan. Sa nakalipas na 2 taon, muli para kay Selena, pinahirapan niya ako. Nang paulit-ulit, gusto ko siyang pagpira-pirasuhin. Piraso-piraso. Gina, hindi ka pa ba nakagawa ng sapat na gulo? Hindi. Cecilio, nagkaroon lang ako ng bangungot tungkol sa gabing iyon, tungkol sa panggagahasa. Takot na takot ako. Pumunta ka rito at samahan mo ako, pakiusap. Sige, pupunta ako doon. Cecilio, sa pagkakataong ito, iiwan na kita ng tuluyan. Alben, nagdesisyon na ako. Tinatanggap ko ang alok mo. Alben, 15 araw mula ngayon, gigibain ko ang kasal mo. Ngunit kapalit ng pagtulong sa iyo makatakas sa itinakdang kasal na ito, kailangan mong palayain ang aking ama mula sa bilangguan. Alben, sa 15 araw, guguluhin ko ang kasal, pero bilang kondisyon para tulungan kang makatakas sa arranged marriage, kailangan mo akong tulungan na iligtas ang tatay ko. Nasa Amalfi Coast ako. Hihintayin kita. Huwag mo akong biguin. Alben, isang karibal na kalaban ko mula pagkabata. Noong iniwan ako ng lahat at nasa baba ako, ang tanging lumapit sa akin ay siya pala. Okay. Kukuha ako ng bisa sa lalong madaling panahon. Madam, ang mga bulaklak na in-order mo kanina ay handa na. Ma, pinuntahan kita. Huwag kang mag-alala. Maayos na ang lagay ko ngayon.
Talaga. Sino ang nag-utos sa iyo? Umalis ka. Gina, ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng nanay mo. Bilang manugang niya, sa lahat ng dahilan, dapat akong magbigay galang. Cecilio, anong ibig mong sabihin? Naaalala mo pa ba na manugang kanya? Sa anibersaryo ng kamatayan ng nanay ko, dinala mo ang mga bulaklak na pinakaayaw niya. At ang taong pinakaayaw niya, gusto mo bang gawin siyang hindi mapakali sa kanyang hukay? Ang mga bulaklak ay binili ni Selena. Ito ay tanda ng kanyang sinseridad. Bukay lang naman ang bulaklak. Bakit ang laki ng ginagawa mong issue? Paano ka naging ganyan ka unreasonable? Anong ibig mong sabihin? Bouquet lang. Cecilio, hindi mo ba alam na allergic sa pollen ang nanay ko? Tita, sinabi ni Gina sa akin na allergic kayo sa pollen. Ito ay mga liryo, may banayad na amoy. Pinatanggal ko ang mga stamen nito, kaya huwag kayong mag-alala. Upang magkaroon ng anak na kasing considerate ni Cecilio, kapag napangasawa siya ni Gina namin, paano kaya siya magiging spoiled? Madalas akong abala sa trabaho. Paano ko maaalala ang ganitong kaliit na bagay? Binibining Gina, pumunta ako rito nang may katapatan upang magbigay galang sa inyong ina. Si, Bitawan mo ako! Gina! Gina! ito ang pagbibigay galang. Gina! Bitawan mo! Gina! Tigil! Gusto lang niyang pumunta para humingi ng tawad. Kailan ka naging napakasama? Ginagawa ko lang ang tribute niya na medyo mas taos puso. May mali ba doon? Gina! Nagiging hindi ka makatuwiran. Cecilio, sobrang sakit ng ulo ko. Nanay, lilinisin ko ang pangalan ni tatay. Papatunayan ko ang kanyang pagiging inosente. Kumusta? Pwede bang itanong kung kailan aaprubahan ang bisa? Karaniwan, mga 1 linggo. Isa na lang linggo. Pagkatapos, makakaalis na ako at iiwan si Cecilio. Ang resulta ng pagtatasa para sa peklat sa noo ni Selena ay dumating na. Baka mag-iwan ito ng permanenteng marka. Ang pangit na niya. Anong pinagkaiba ng peklat? At saka, maliit na hiwa lang naman. Kung pumunta siya sa ospital ng mas late, gagaling na lang mag-isa. Permanenteng peklat? Niloloko ka lang niya. Gina, bantayan mo ang tono mo. Kailangan mo siyang bayaran. Bawiin mo ang ginawa mo. Bayaran? Cecilio, tinatanong mo ba ako nito bilang asawa ko? O nagpapaalam ka sa akin bilang kalabang abogado? Alin dito? Pwede kang kasuhan ng assault. Tinatanggap ko iyon. Hihintayin ko ang summons niya. Mas mabuti, ikaw na mismo ang humawak ng kaso. Tulad ng ginawa mo sa tatay ko noon. Hayaan mo akong masaksihan muli kung paano ang ating dakilang abogadong si Cecilio tumayo sa korte at ipagkanulo ang sarili mong pamilya sa ngalan ng katarungan. Gina, mag-asawa tayo. Kailangan mo bang magsalita ng ganito? Cecilio, ang asawa ko namatay 2 taon na ang nakalipas. Sa silid hukuman na iyon, noong ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para ilagay ang tatay ko sa likod ng rehas. Namatay siya doon mismo. Paano ka natutulog sa gabi pagkatapos ng ginawa mo? Ang aking kaaway ay nasa sakit. Siyempre nakakatulog ako. Naaawa ako kay Selena. Inaapi ng baliw na babaeng iyon. Cecilio, dapat hiwalayan mo na siya. Ang mga Reyes ay bulok hanggang sa kaibuturan. Hindi nakakagulat na ang anak na babae ay kasing sama. Ang opinyon ng publiko ay malaking problema. Bukas, magdaraos ako ng press conference para sa pampublikong paghingi ng tawad. Kailangan mong humingi ng tawad kay Selena ng personal. Ito lang ang paraan para mabawasan ang pinsala. At paano kung
Tumanggi akong humingi ng tawad. Cecilio, kung hindi ako humingi ng tawad, ano ang magagawa mo? Bukas, sa press conference. Dapat nandun ka. Kung hindi, wag mo akong sisihin sa pagiging mahigpit. Pwede akong humingi ng tawad. Pero pirmahan mo ito. Anong laro ang ginagawa mo ngayon? Ayos lang ba iyon? Bukas, darating ako sa tamang oras. Cecilio, sa tingin mo darating siya? Darating siya. Selina, tiyak ko na mapapagawa ko siya na magbigay sa'yo ng paliwanag. Tingnan mo, narito na siya. Cecilio, ganun ka pa rin ba tulad ng dati? Naghihintay na sumuko ako muli. Binibining Gina, bakit mo ginawa iyon kay Selina? Inamin ko. Kay Selena, may ginawa akong masama. Kaya binibining Gina, inaamin mo na may masamang hangarin ka at sadyang binubuli si Selena? Oo. Binubuli ko siya. Pero siya ay may kasalanan. At karapat-dapat. Dito. Gaya ng inaasahan, siya ay isang babaeng malamig ang puso at makamandag. Narinig ko na sa piitan pa ang tatay niya. Kaya totoo, isang baluktot na sinag ay nagdudulot ng baluktot na balangkas. Binibining Gina, ang iyong ama ay ginahasa si Selena noong una, hindi ka lang walang pagsisisi, kundi kumikilos ka rin ng ganito sa biktima. Ang iyong konsensya ba ay hindi sumasakit kahit kaunti? Sasabihin ko ulit, ang aking ama na si Marco ay hindi kriminal. Binibining Gina, paano ka naging sigurado? Ang hatol ng korte ay naibigay na, maaaring mayroon bang nakatagong katotohanan? Sa tingin mo ba ang batas ay isang biro na kaya mong baluktutin ang itim at puti ayon sa gusto mo? Binibining Gina, ang korte ay nagdesisyon na. Ang iyong ama ay isang manggagahasa. Manggagahasa siya! Manggagahasa! Manggagahasa! Ako, si Gina, ay bagsak na ngayon, ngunit wala na akong. Wala nang mawawala pa. Kung makarinig ako ng sino mang manira sa aking ama muli, wala akong pakialam. Nakalat ka rin ang ilan pa na sumama sa akin sa pagbagsak. Gina, ano ang sinusubukan mong gawin? Ano? Humingi ka ng tawad. Cecilio, hindi mo ba ako narinig ng malinaw? Maaari akong humingi ng tawad. Kung ako ay talagang mali. Alam mo ba kung anong mga kahihinatnan ang idudulot nito? Cecilio, pina-abort ko pa ang ating anak. Ano pa bang mawawala sa akin? Sa halip na tanungin ako dito, dapat mong aliwin ang inosente mong intern na nangangailangan sa iyo. Na managot. Sige. Huwag mo siyang patagalin. Unang beses ko sa proseso ng korte, kaya marami akong hindi maintindihan. Buti na lang, si Cecilio ay sapat na pasyente para gabayan ako. Sinabi niya ang layunin ng batas ay isulong ang katarungan. Naglakas loob kang i-post ito online? Saka huwag mo akong sisihin kung ako ay walang awa. Isang puta at aso. Magkasama magpakailanman. Ginang, ang inyong pakete. Mula sa sandaling ito, ako at si Cecilio
ay walang anumang relasyon. Gina, ano na naman ang pine post mo online? Ngayon ang lahat sa labas ay nagsasabing si Selena ang mistress. Paano siya makakapagtrabaho sa law firm? Pwede ka bang tumigil? Ano ito? Sertipiko ng diborsyo. Cecilio, hiwalay na kayo ni Gina. Anong divorce certificate? Gina, ano na namang ginagawa mo? Wala ka namang pakialam sa sinasabi ko. Wala yan. Tanggalin mo lahat ng nasa online. Tanggalin mo na ngayon. Hindi. Siya ang nanggulo sa akin. Bakit ako magpipigil? Tama na. Si Selena walang kasalanan. Wala siyang mali. Inosente siya simula pa lang. Inosente si Selena. Cecilio, may hangganan ng pagkabulag at pagiging delusyon mo. Hindi ba? Gina, ayokong makipagtalo sa'yo ngayon. May therapy si Selena mamaya. Magpapakonsult siya sa psychologist. Hindi maganda ang lagay niya ngayon. At sobrang unstable din ang emosyon mo. Sobrang unstable mo. Sa tingin ko, dapat sumama ka sa therapy ni Selena. Dapat magpagamot kayo. Cecilio, sino ba sa atin ang nababaliw? Ikaw o ako? Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Hindi ko hinihingi ang pahintulot mo. Tingnan mo ang sarili mo. Kailangan mo ng professional evaluation at counseling. Kung hindi, kung magpapatuloy ka ng ganyan, ano ang pinagkaiba mo sa isang baliw? Ano pakiramdam? Ano lasa? Hindi masarap, di ba? Mas okay pa sa'yo? At least, hindi ako nagpapanggap na may sakit 24 oras. Nagpapanggap na mahina. Gina, akala mo ba ikaw pa rin ang mayayabang na tagapagmana ng pamilyang Reyes? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Wala namang nangyari sa amin ng tatay mo. Wala. Yung sperm sample, ninakaw ko. Yung ebidensya, peke rin yun. Sinadya kong ipagkalat na may mali sa'yo. Gusto ko lahat magkamali ng akala. Gusto kong mawalan ka ng pamilya. Mawala sa'yo lahat. Selena, Cecilio, hindi ko alam kung bakit ako sinaktan ni Binibining Gina. Cecilio, narinig mo yon? Inamin niya. Inamin niya mismo na pinagbintangan niya ang tatay ko. Lahat yan plano niya. Nagpapanggap lang din siyang may sakit. Lahat yon para maawa ka sa kanya. tama na Gina. Tapos na ang usapan. Hanggang kailan ka magsisinungaling sa sarili mo? Kailan matatapos? Kailan mo tatanggapin na ang tatay mo, ang guru ko, ay isang rapist? Hindi. Hindi talaga iyon ang tatay ko. Hindi talaga iyon ang tatay ko. Doktor, hindi matatag ang kanyang emosyon. May malinaw na senyales ng pagiging agresibo at mga sintomas ng delusyon. Kailangan niya ng agaran terapeutikong interbensyon. Cecilio, alam ko si Dr. Lee sa ikatlong palapag ay mahusay dito. Bakit hindi? Nating dalhin si Binibining Gina upang magpatingin sa kanya. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Sige, darating ako agad. Cecilio, kung may gagawin ka, sige, ako na ang bahala dito. Tandaan mo, ang tatay mo ay isang mang-aahas. Hindi. Hindi talaga siya. Bakit pa mag-abala? Sabihin mo na lang na, oo. At papakawalan ka nila? Lumapit ka. Sasabihin ko. Akala ko mas matatag ang loob mo. Selena,
Ako, Gina, laging naghihiganti. Selena, Gising ka na? Nahulog ka mula sa ikatlong palapag at nabalilang ang isang paa mo. Sobrang swerte mo. Nakakahiya naman. Hindi ko man lang nahila si Selena para mamatay kasama ko. Gina, kahit ayaw mong sumailalim sa therapy, hindi ka dapat gumamit ng ganoong kasukdulan na paraan. Alam mo ba sa pagtalon mong iyon? Naidulot mo sa ospital kung gaano karaming problema para sa kanya. At sa lahat, gaano karaming problema? Selena sinalo ang pagkahulog gamit ang kanyang mga kamay para protektahan ka. Sabi ng doktor, ang kanyang kamay baka permanenteng masira. Para protektahan ako. Magaling siyang magkwento. Pero si Cecilio ay palaging naniniwala sa kanya. Cecilio, kung pumunta ka rito para sisihin ako, pwede kang lumabas. Wala akong interes na marinig ang mga ito. Kailangan ng palit ng benda ang sugat mo sa binti. Huwag mo akong hawakan. Bakit? Bakit? Bakit kailangan niyang alagaan ako? Ngunit gumawa ng mga bagay na masakit para sa akin. Cecilio, galit ako sa'yo. Tiisin mo. Medyo masakit ito. Cecilio, bakit ka napakaamo ngayon? Gina, ang kamay ni Selena ay may putol na nerves. Kailangan niya ng transplant ng litid para magkaroon ng pag-asa na bumalik ang function. Gina, ibigay mo sa kanya ang iyong litid bilang kabayaran. Ang tanga ko talaga. Naloloko pa rin ako sa pansamantala niyang lambing. Cecilio, panaginip ka ba? Kahit putulin ko ang mga kamay ko at ipakain sa aso, hindi ko ibibigay kay Selena kahit isang daliri. Hindi ko ito pag-uusapan sa iyo. May nasaktan ka. Ito ang presyo na kailangan mong bayaran. Wala kang choice. Pagkalipas ng 3 araw, aayusin ko ang operasyon. Ang procedure na ito ay hindi makakasama sa iyo. Pagkalipas ng 3 araw, ay eksaktong araw na sasabog ako sa kasalan. Gina, huwag kang maging unreasonable. Huwag mo akong hawakan. Gina, ito na ang huling beses. Pagkatapos nito, hindi na ako makikialam sa mga bagay ni Selena. Tayo ay pwedeng mabuhay ng maayos na magkasama. Mabuhay ng maayos na magkasama? Umaasa ka pa rin doon. Posibleng bumalik. Kung mananatili ka sa ospital kasama ko ngayon, walang makikita. Papayag ako. Gina, dahil sa ginawa ng iyong ama kay Selena, ang kanyang mental na estado ay napakasama. Palagi siyang nagbabanta ng pagpapatiwakal. Hindi ko siya kayang iwan ngayon. Maliban dito, kaya kitang bigyan ng kahit ano. Cecilio, hindi mo ako mabibigyan ng gusto ko. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa nakaraan. Malapit na. Magiging asawa na ako ng iba. Sa pagkakataong ito, talagang iiwan na kita.
May aksidente. Bumalik ka at sunduin mo agad ako. Lokasyon? Oras? Lungsod ng Liwanag. Wood Hospital. Hintayin mo ako. Gina, pagkatapos ng tendon extraction, ang iyong buhay ay hindi masyadong maaapektuhan. Cecilio. Sa totoo lang, may sasabihin ako sa iyo. Ano? Pinagsisisihan kong nagpakasal ako sa iyo. Bakit kapag naririnig ko ito sa kanya ay nagiging balisa ako? Ayos lang. Pagkatapos nito, magiging tapat ako sa kanya. Pwede nating ibalik ang dati. Binibining Gina. Hinihintay kayo ni Ginoong Alben. Tanga. Paano ka napunta sa ganitong gulo? Alben. Tara na, isasama kita para sumabog sa kasalan. See ya. Doktor, nasaan ang asawa ko? Bakit hindi pa siya lumalabas? Ginoong Cecilio, isang ginoo ang naghatid kay Ginang Luis. Sabi niya, dadalhin siya sa ibang bansa. Mag-abroad? Saan siya pupunta? Nagkakagulo na naman ba siya sa loob? Cecilio, sobrang sakit ng sugat ko. Pwede ka bang pumunta at samahan ako? Selina, may importante ako dito. Cecilio, palagi kong iniisip ang gabing iyon. Ang tatay ni Binibining Gina ang ginawa niya sa akin. Sobrang takot ako. Hoy, Selina, huwag kang gagawa ng kahangalan. Malamang, hindi pa alam ni Cecilio na umalis ka. Gina, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Napag-isipan mo na ba? Sumama ka sa akin. Ay nangangahulog ang ganap na pagsira ng aking alyansa sa kasal sa ang mga De La Cruz. Kailangan mong itali sa akin habang buhay. Maging aking asawa. Ginoong Cecilio. Selina, nasaktan na naman niya ang sarili. Pinagsisisihan kong naging asawa kita. Cecilio, Selina, sasagutin ko lahat ng therapy mo. At gastos sa rehab. Ang mga gawain mo, hindi na ako personal na makikialam. May mag-follow ako at mag-aalaga sa'yo. Cecilio, bakit? Dahil ba kay Binibining Gina? May pamilya ako. Ang focus ko ay hindi dapat at hindi maaaring sa iisang tao lang. At ipinangako ko kay Gina na ito na ang huling beses na tutulungan kita. Mula ngayon gusto ko nang mamuhay ng maganda kasama siya. Napag-isipan ko na. Alben. Gusto kong maging asawa mo. Dapat kang sumama kay Binibining Gina at mabuhay ng maayos. At ako? Intern ka lang sa law firm ko at biktima sa isang kaso. Cecilio, mahal kita. Tingnan mo ako. Pakiusap. Mas mahal kita kaysa kay Gina. Selina, ingatan mo ang mga salita mo. May pananagutan lang ako sa'yo dahil biktima ka. Bukod pa riyan,
ang pangako ko. Natulungan kang magpatuloy ay para lang bawasan ang kasalanan ng mga Reyes. Pananagutan? Wala ka bang kahit kaunting pagmamahal sa akin? Wala. Hindi ako naniniwala. Imposible iyan. Kung hindi mo ako mahal, bakit ang bait mo sa akin? Bakit mo iiwan si Gina para sa akin? Paulit-ulit. Tiyak, may mali akong nagawa para ipaunawa sa'yo. Sana, alam mo ang lugar mo mula ngayon. Cecilio, Ginoong Cecilio, may iba pa ba? Kumusta siya? Gaya ng sinabi ko, isang ginoo na ang nagdala kay Ginang Luis. Imposible iyan. Nagagalit lang siya sa akin. Kumusta? Ang numerong iyong dinyal ay naka-power off. Hindi siya pupunta kahit saan. Baka galit lang siya sa ginawa ko sa kanya. Tama, nasa bilangguan pa ang tatay niya. Bakit siya aalis? Baka hinihintay niya ako sa bahay. Ginoong Cecilio, may sasabihin ako, pero hindi ako sigurado kung dapat ko bang sabihin. Sige, magsalita ka. Ginoong Cecilio, dahil sa antas ng pinsala sa nerbiyos ni Binibining Selina, ang akupuntura ay may malaking tsansa ng ganap na paggaling. Ang pang-araw-araw niyang buhay ay hindi maaapektuhan kahit kaunti, pero ang operasyon ng transplant ay lubhang invasive na may malalaking panganib. Ito ay karaniwang itinuturing na huling opsyon. Gayunpaman, siya mismo ay nagpipilit na magpa-opera. Napakatigas ng ulo niya tungkol dito. Cecilio, bulag at hangal ka, pero dapat may hangganan. Paano mo mapapaniwalaan ang lahat ng sinasabi niya? Ang ebidensya ay matibay. Paano nakuha ang ebidensyang iyon? Inimbestigahan mo ba ito? Hindi. Posible bang lahat ng ito ay talagang pagkakamali ko? huwag kang mag-alala, inay. Ang sikretong iyon ay hindi malalaman kailanman. Ikaw ang gumawa ng peking ebidensya noon. Bukod sa iyo at sa akin, walang ikatlong tao ang posibleng makaalam. Ikaw ang aking ina. Ginagamit mo ito para takutin ako. Kumusta naman ang perang ibinigay ko sa iyo dati? Wala na lahat. Sa tingin mo ako ang ATM mo? Wala na akong pera ngayon. Nanay, binabantaan mo ako. Noong panahong iyon, ikaw ay sangkot sa lahat. Kung hindi ka naman nakapagtrabaho bilang kasambahay sa mga Reyes para makuha ang mga gamit ni Marco na segunda mano, paano ko nagawang mapeke iyon, nanay? Ngayon gusto mong gamitin ito para takutin ako para sa pera? Huli na. Pareho tayong nasa iisang bangka. Huwag kang mag-alala. Kapag napangasawa ko na si Cecilio at naging Ginang Luis, magkakaroon tayo ng pera kahit anong gusto mo, kahit anong gusto natin. Ito ang taong lagi kong ipinagtanggol at ang katarungang lagi kong pinaniniwalaan. At ang katotohanan, Cecilio, nakikiusap ako sa iyo, pakawalan mo ang aking ama. Hindi talaga niya ginahasa si Selina. ang hatol ay kumakatawan sa katarungan. Ang batas ay hindi nanlilinlang kaninuman. Tama na, Gina. Pinal na ang hatol. Gaano ka pa katagal magpapadaya sa sarili ng ganito? Kailan mo tatanggapin na ang iyong ama, ang aking guro, ay isang rapist? Huwag kang mag-alala. May paraan ako kay Cecilio kapag nakahanap ako ng pagkakataon na ladrugahin siya. At gawing hindi na mababawi para sa isang lalaking katulad niya na pinahahalagahan ang responsibilidad at katarungan higit pa sa buhay. Magiging mahirap para sa kanya na iwasan ang responsibilidad. Ladrugahin sino? Sino ang denrech mo? Cecilio, kailan ka nakarating dito? Ibig sabihin, noon, ikaw at ang tatay ni Gina, walang nangyari. Hindi totoo iyon. Kung magsisinungaling ka pa sa akin, mamamatay ka. Cecilio, makinig ka. Hayaan mo akong magpaliwanag. Si mama ko. Humingi siya sa akin ng pera. Tumanggi akong ibigay sa kanya. Kaya nagbanta siyang magpakalat ng chismis. Kaya ko ginawa ang mga kasinungalingang iyon para dayain siya. Anong chismis? Tungkol sa nanay mo, kung paano niya ginamit ang posisyon niya bilang katulong sa mga Reyes para tulungan kang magnakaw ng ebidensya. Selina,
Maingat kang gumawa ng peking ebidensya. Naligaw ang media, ginamit ang opinyon ng publiko para siraan ang guro ko at itulak ang asawa ng guro ko sa pagpapakamatay. Sinira mo ang pamilya ni Gina. Paano ka naging napakasama? Hindi. Hindi, Cecilio. Hindi. Ikaw at ang nanay mo, bawat salitang sinabi mo, na itala dito ang maling hatol noong mga nakaraang taon. Titiyakin kong matatanggap nito ang tamang hatol. Sa pagkakataong ito, magiging abogado ako ng tatay ni Gina. Cecilio, mali ako. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil lang mahal na mahal kita. Ang pag-ibig mo, sinira ang pamilya ko at nabaliw ang asawa ko. Cecilio, mahal na mahal lang kita. Ito ang nagdulot sa akin ng napakaraming hindi pagkakaunawaan at pagkakasala. Nagpadala ako ng isang guro na para sa akin ay bundok ng kabutihan sa bilangguan. Kung ito ang iyong pag-ibig, kung gayon ang iyong pag-ibig ay nagpaparamdam sa akin ng pagkasuklam. Mag-file ka agad ng warrant of arrest laban kay Selena at sa kanyang ina para sa pinaghihinalaang paninirang puri, paggawa ng maling paratang, pamemeke ng ebidensya at pangonggotong. Isusumite ko ang ebidensya mamaya. Gayon din, gamit ang aking pangalan, mag-file para sa muling pagbubukas ng kaso ng panggagahasa ni Ginoong Marco para sa pagsusuri. Pasensya na, Gina. Mula ngayon, doble ang kabutihan ko sa iyo. Ginoong Cecilio, ang panganay na anak ng mga Garcia na si Alben ay tumakas sa kasal at nagpakasal sa iyong asawa. Ano? Uy, Bakit mo inanunsyo ang kasal natin ng maaga? para inisin yung lalaki? Ano na nga ulit pangalan niya? Cecilio. Hindi siya magagalit. Wala siyang pakialam. Anong problema, Gina? Ang kasal na ito ba ay pinawala na sa'yo ang tiwala mo sa sarili mong alindog? Naalala ko pa ang dati mong pagkatao, mapagmataas at masalita, medyo hindi maipaliwanag. Natiwala sa sarili, na binibining Gina Reyes. Mula nang pakasalan ko si Cecilio, parang nagpalit ang mga buhay natin. Ang pamilya ko, ang mga Reyes, ay nagbangkarote. Napabilanggo ang tatay ko. Ingatan mo ang sarili mo. Pinagbintangan ang tatay ko. Tatay. Habang lumalaki at lumalaki ang kanyang kumpanya, naging isang nangungunang law firm sa lungsod ng Liwanag. Bukod pa riyan, ang mga patuloy na tsismis sa labas. Unti-unti akong dinurog ng kasal at katotohanan. Talagang nawala ang aking tiwala sa sarili. Okay lang yan, Gina. Simula ngayon, ikaw na ang batang may bahay ng pamilya Garcia. Wala nang mga api sa'yo. Kung may mga has na apihin ka, susuhayan ka ng asawa mo. Alben, salamat. Gina. Gusto kita. Sa totoo lang, gusto na kita simula noong bata pa tayo. Huwag mo munang tanggihan agad. Alam ko, nakakahiwalay mo lang. Hindi pa naaayos ang sitwasyon ng tatay mo at hindi ka pa naka-revenge. Pero okay lang. Handa akong maghintay para sa'yo. Ayos lang ba? Gina? Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin, ang laging nasa tabi ko talaga ay si Alben. Alben. Ngayong hiwalay na kay Cecilio, wala nang paraan para mahalin ko pa siya. Kaya lang, kailangan ko ng oras. Salamat sa pagbibigay sa akin ng oras na iyon. Cecilio, si Gina ay may asawa na. Tapos na kayong dalawa. Ngunit kung kakalimutan mo na lang ito, at hindi mo ako idemanda, mamahalin pa rin kita, tulad ng dati. Imposible. Narito lang si Gina. Paano siya biglang nag-asawa? Maraming beses na niyang binanggit ang diborsyo, ngunit malamang nagalit lang siya sa akin. Tama, tiyak na naghihintay siya sa akin sa bahay. Naghihintay siya sa akin sa bahay.
Nasaan ang asawa ko? Ginoo, hindi pa umuuwi si Ginang. Ito. Nasaan ang wedding photo natin? Alam niyo po, sinira iyon ni Ginang Luis 2 taon na ang nakalipas. Ano ang ginagawa mo rito muli? Ngayon ay ika-7 araw ng pag-alaala sa aking ina. Nasaan ka? Ang kalagayang pangkaisipan ni Selena ay hindi matatag. Sinamahan ko siya sa ospital. Cecilio. Ako ang asawa mo. Araw-araw kang kasama ng isang tao na nagpatibag sa aking ama, na nagdulot ng pagkamatay ng aking ina. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin yon? Muntik ko nang makalimutan. Isa ka ring kasabwat? Ang kaso ng iyong ama. Ang ebidensya ay tiyak na. Bukod dito, nakatayo ako sa panig ng katarungan. Dahil sira na ito, Zhang, hindi na natin kailangang isabit. Itapon sa basura. Tiyak na ebidensiya. Paano nangyari ang ebidensiyang iyon? Nag-imbestiga ka ba? Kung gayon ito, kung gayon nasaan ang graduation photo natin, Sinunog iyon ni Ginang Luis ilang araw na ang nakalipas. at yung porselanang manika na binili natin sa Italy nasaan na? Ginoo, nakalimutan nyo. Noong huling dumalaw si Binibining Selena, nasisira niya ito ng hindi sinasadya at nagalit si Ginang Luis. Akala ni Ginoo na si Ginang Luis ay nag-overreact. Pasensya na. Binibining Gina. Cecilio, hindi ko sinasadya. Pasensya na, Binibining Selena. Hindi ko rin sinasadya. Gina, sa napakaliit na bagay, sulit ba talaga? Noong panahon na iyon, talagang sinaktan ko siya. Siya iyon, bumalik siya. Ikaw ba si Cecilio? Ito ang package mo. Sertipiko ng diborsyo. Hindi ako diborsyado. Hindi ako pumirma ng kahit anong divorce papers. Anong nangyayari? Noong gabing iyon, siya, plano na niya lahat para iwan ako. Po, ayos ka lang ba? Hindi. Maliban sa akin, wala siyang mapapangasawa. Hanapin siya. Alamin kung nasaan si Gina. Ngayon. Kaagad. Ngayon na. Ginoong Cecilio, Ginang Luis. Kinuha na niya ang private jet ni Ginoong Alben at umalis ng bansa. Mag-book ka ng flight para sa akin. Gina, kahit tumakbo ka sa dulo ng mundo, hahanapin kita. Ginoo, natagpuan mo ba si Ginang Garcia?
Mahal, bakit na nakatayo diyan? Tulungan mo ako. Sinta, huwag mo nang pakialaman yan. Huwag kang tumakas. Napakasama mo. Masama. Sinta, Mahal. Mahal. Mahal, kausapin mo ako. Sinta, Hindi mo ako pinapansin. napakakaibig-ibig mo. Mahal. Sinta, Mahal. Nag-overtime ka kahapon at may dinner kasama ang kliyente. Marami kang nainom. Sumasakit ba ang sikmura mo? Nagising ako ng maaga ngayon para sa'yo, para magluto sa iyo ng lugaw. Subukan mo. Medyo mainit. masarap, Sinta. Mahal. Ang sipag mo. Naaawa ako sa'yo. Narito ang premyong pampalubag loob. Pinakamahusay ang asawa ko. Sinta? Sinta. Pagod? Magpahinga ka ng mabuti. Bukas, gawin mo ang kailangan mong gawin. Iniisip ko lang. Bukas, magsisimula ang paghihiganti. Paano ako mapapagod? Ang ganda ng damit na ito. Medyo masikip lang sa baywang. Halos hindi na ako makahinga. Selina, ito na ang pinakamalaking sukat na mayroon kami sa tindahan. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang mataba ako? Akala mo ba hindi ko mapapa-fire si Cecilio sa'yo? Ginang Luis. Alam mo namang ako ang magiging Ginang Luis, di ba? Kaya bilisan mo at humanap ng iba para sa akin. Gina, bakit ikaw? Matagal na tayong hindi nagkita. Selina. Ang mga damit na hindi bagay ay hindi na dapat isuot. Kung pumutok ang mga ito, gaano kahiya iyon? Gina, hindi ka ba umalis? Bakit ka bumalik sa lungsod ng liwanag? Sinira mo ako. Sinira ang pamilya ko. Paano kung makakaalis ng ganun kadali? Gina, ano ang gagawin mo? Ginoong Cecilio, wala pa rin tayong balita tungkol kay Ginang Luis. Kung si Alben iyon, may kakayahan siya na itago ang kinaroroonan ni Gina. Magpatuloy sa paghahanap. Naniniwala ako na pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pagmamahalan namin ni Gina, hindi niya ako talagang iiwan. Nagtatampo lang siya sa akin. Si Gina ay talagang hindi maiibig sa ibang lalaki. May isa pa pong bagay, Ginoong Cecilio. Si Binibining Selina ay nagpapanggap na si Ginang Luis sa tindahan ng damit na itinatag mo para sa iyong asawa. Selina, naghahanap ka ng gulo. Gina, naglakas loob mo bang saktan ako? Abogado ako. Ano mang gawin mo sa akin, maaari kitang kasuhan ng intentional injury. Kung gayon, ikaw at ang iyong amang rapist ay maaaring makulong ng sama-sama.
Gina, hindi ka ba takot makulong? Binibining Selina, hindi ba dapat umasa ang mga abogado sa ebidensya? Walang surveillance camera sa tindahang ito. At ang mga empleyadong ito, malamang ayaw ng mag-away. Bukod pa, kung bibigyan ko sila ng kaunting pera, sila'y tatahimik na sunod-sunuran. Tulad ng paggawa mo ng peking ebidensya para siraan ang tatay ko. Makakagawa ako ng peking ebidensya para maipasok ka. Gina, ang katotohanan hindi kailanman maililibing. Hindi kailanman maililibing. Bakit nasa kulungan pa rin ang tatay ko? Ikaw at si Cecilio patuloy na nangangaral tungkol sa katarungan at katotohanan. Ngunit lahat ng ginagawa ninyo ay walang iba kundi marumi at kasuplam-suplam na mga bagay. Selina, hindi kita gagalawin ngayon. Wala akong gagawin sa iyo. Ngunit bumalik na ako ngayon. Sinira mo ang aking pamilya. Ngayon ay turn mo na. Gina, si Cecilio ay magpoprotekta sa akin. Wala kang magagawa sa akin. Tingnan nating Cecilio hanggang gaano kanya matutulungan. Anong ginagawa mo? Gina! Namumulot muna ako ng interes. Pakawalan mo ako! Iyan ay mas bagay. Ang hitsurang ito ay ang bagay sa iyong pangit na mukha. Yung tao doon. Bakit kamukha na kamukha si Ginang Luis? Cecilio, Gina. Selina, sino ang nagpayag sa iyo na pumunta rito? Cecilio, inimbitahan ka sa handaan ng pamilya Chen bukas ng gabi. Pero wala akong maayos na damit. Ayokong mapahiya ka. Kaya ako. Inimbitahan ako ng pamilya Chen. Ano ang kinalaman mo doon? Pero dati, ang babaeng sumasama sa iyo sa mga handaan. Ako lagi. Dati. Gina, ang handaan ngayong gabi. Isasama ko si Selina. Siya, Cecilio, naisip mo na ba ang nararamdaman ko? Ako ang asawa mo. Isinasama mo siya. Paano kung mapapanatili ang aking dangal? Bukod pa, ngayong gabi ay ang handaan ng mga tsuwa. Ang aming pamilya at ang mga tsuwa ay laging malalapit na magkaibigan. Pagdadala ng kalaguyo. Pinapahiya mo ang mga nakatatanda sa angkan tsuwa. Paano nila ako titingnan? Anong kalaguyo? Huwag kang masalaan yan. Isasama ko si Selina para kilang mundo. Kaya, dati, ako, gumawa ng maraming mga bagay na nakasakit sa'yo. Selina, ang kasalanang ginawa mo ay hindi mapapatawad. Kahit hindi kita binabantayan kamakailan, hindi ibig sabihin na pakakawalan kita. Kapag natapos na ang proseso ng pag-aproba, ako mismo ang magpapakulong sa iyo. Cecilio. Pagkatapos kong mahanap si Gina, ako mismo ang magdadala sa iyo para humingi ng tawad sa kanya ng harapan. Cecilio, hindi mo pa alam na nakabalik na si Gina. Ginoo, si Ginang Garcia. Gusto mo pa ring makipagbalikan kay Gina? Imposible iyan, Cecilio. Kasal na siya kay Alben. Ang mga Garcia ay hindi mo kayang pantayan. Ang mga Garcia ay isang kilalang pamilya na may malalim na pinagmulan. Hindi sila katulad ng isang ulilang tulad mo na umakyat sa hagdan ng tagumpay, ay hindi mo sila mapapantayan. Kahit gaano kakagaling, hindi mo kayang pantayan ang tagapagmana ng pamilya Garcia, si Alben. Selina, sinasabi ko sa'yo,
Si Gina ay akin, at ako lang. Ginoo, si Ginang Garcia ay, tumahimik ka. Mag-ingat kayo, o papatayin ko kayong lahat. Ang silweta na iyan ay sobrang katulad ni Gina. Ginoong Cecilio, ano ang tinitingnan mo? Wala? Nanloloko ang aking mga mata. Wala sa bansa si Gina ngayon. Hindi ba sinabi ko na sasakay ako ng taxi pa uwi? Wala yan. Miss lang kita. Medyo. Si, ano ang nangyari ngayon? Kakasimula pa lang. Sinusubukan ko lang takutin si Selena. Hindi ba laging sinasabi niya na may sakit siya sa pag-iisip? Mabuti. Kung ganoon. Gagawin ko na lang baliwain siya at ipadala siya diretso sa mental hospital. Ito ang personal na file ni Selena. Ang batang ito ay... Ang batang ito ay kay Selena. Ipinanganak nila ng kanyang senior mula sa parehong departamento noong kolehiyo sa labas ng kasal. Ang lalaking iyon ay tumakas pagkatapos. Ang kalagayan ng kalusugan ni Selena noon ay naging imposible ang abortion, kaya nanganak siya at ang kanyang ina ang nag-aalaga sa bata simula noon. Kaya, ang dahilan ni Selena na ginawa ang lahat ng ito ay hindi dahil talagang mahal niya si Cecilio. Siguro si Cecilio ay ang tanging mayamang lalaki na kaya niyang maabot. Kaya, gusto lang niyang makahanap ng isang mayamang lalaki upang maging scapegoat. Nanay, nasa bahay ka lang buong araw. Pwede ka bang gumawa ng mga gawaing bahay? Ang gulo-gulo. Basura kahit saan. Ni hindi mo man lang tinatapon ng take-out. Mabaho. Ikaw, tinutulungan kita sa bata. Sapat na iyon. At inaasahan mo pang gagawa ako ng gawaing bahay? Sobra akong busy araw-araw. Wala akong oras maglinis. Wala akong pakialam. Sabi mo dati, kung tinulungan kitang makuha ang peking dokumento, makakahanap ka ng paraan para paghiwalayin sina Cecilio at Gina. Ngayon, hiwalay na sina Cecilio at Gina. Hindi ka pa niya pinakasalan. Cecilio, tiyak na pakakasalan niya ako. Kailangan kong humanap para sa anak ko, isang mayamang ama. Cecilio, matutulungan kitang hanapin si Gina. Ano ang mga kondisyon mo? Isama mo ako sa handaan ng pamilya Chen bukas. At, huwag mo akong idemanda. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Cecilio, gusto mo siyang hanapin. Kailangan mong magtiwala sa akin. Selena, haharapin kita sa kalaunan. Ngayon, kailangan kong manalo kay Cecilio. Hindi ba ito si Cecilio? Akala ko pagkatapos mong hiwalayan si Gina, makakahanap ka ng diyosa. Kaya, sa isang pangkaraniwang babae lang, walang katawan, walang itsura. Nakakahiya namang isama sa labas. Binibining Rowena, pakiingatan ang iyong pananalita. Bakit ako magiging magalang sa isang kerida? Pero, dapat kong batiin si Gina, nakalabas sa gulo na iyon. Hindi lang nakalabas sa gulo, nakahanap pa ng napakalakas na asawa. Rowena, bantayan mo ang tono mo. Ano? Natama ba ako? Cecilio, ulila ka. Natapos lang ang kolehiyo sa suporta ng mga Reyes. At sa puhunan ng mga Reyes, pinalaki mo ang iyong kumpanya. Kaya, ngayong matagumpay at mayaman ka, iwinaksi mo ang iyong kasintahan. Isa kang gold digger.
Ginoong Cecilio. Isang masayang handaan. Bakit ang galit mo? Gina. Gina, ano ang ginagawa mo dito? Hinahanap kita. Ano ang gusto mo? Naalala ko tayo hiwalay na, tama? Gina, alam kong galit ka pa. Pagkatapos mong kumalma, pwede tayong bumalik at mamuhay ng maayos na magkasama. Wala kang ideya? Pumunta pa ako sa ibang bansa upang hanapin ka. Alam ko. Kung gayon, bakit ayaw mo akong makita? Ang ating Gina, bakit kanya dapat makita? Sa tingin mo ba talaga na kahit anong gawin mo upang saktan siya, siya'y walang kondisyong babalik sa'yo? Parang isang asong lumalapit kapag tinatawag at umaalis kapag binalayas? Rowena, manahimik ka! Cecilio, sinasabi mo sa akin na manahimik? Sino sa tingin mo ako? Selina? O, si Gina, na nagmamahal sa'yo at handang mabuli mo? Tingnan mong mabuti. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Santos. Kahit na ang mga Santos ay hindi isang siglong gulang na pamilya tulad ng mga Garcia, sa lungsod ng Liwanag, nasa nangunguna pa rin kami. Ano ang magagawa mo sa akin? Rowena, kung ano sa pagitan namin ni Gina, ay wala kang pakialam. Ngunit ang aking usapin ay wala ka ring pakialam. Sa legal, tayo ay walang kaugnayan. Gina, ayaw kitang hiwalayan. Cecilio, wala kang karapatang hawakan siya ngayon. Rowena, lumayo ka sa akin. Cecilio, kahit noon o ngayon, ang mga sinasabi mo sa akin, ay wala talagang pananakot. Kung hindi ka mahal ni Gina, hindi pinapansin ang katayuan sa lipunan, pinakasalan ka, sa iyo lang isang mahirap na walang-wala. Kaya mo bang mapasakamay ang mayabang na binibining Gina noon? Rowena, maaaring dati akong mahirap, pero ngayon, lakas ng loob mong inisin ako sa mga salitang iyan. Naniniwala ka ba? Haharapin ko ang mga Santos. Isa akong nangungunang abogado. Masisiguro mo ba? Ang mga Santos ay walang kapintasan, makakayanan ang investigasyon. Ang aking mga pamamaraan. Alam na alam mo. Cecilio. Tama si Rowena. Maaari mong isaalang-alang na makilala ako muli. Gusto kong makita mo ng malinaw ang binibining Gina noong araw kapag nakaharap ang isang hindi niya gusto kung gaano siya kalaki. Gina? Huwag mo akong tawagin ng napakamahal. Kung tutuusin, may asawa na ako. Cecilio. Pero ako ay si Ginang Garcia na ngayon. Hindi ko iyan kinikilala. Gina, hindi ko kinikilala. Ang kasunduan ng diborsyo na iyan, pinirmahan ko ito nang hindi alam. Sa batas, ang kasunduan ng diborsyo na pinirmahan nang walang kaalaman ng magkabilang panig ay hindi wasto. So, sinusubukan mong gamitin ang batas laban sa akin ngayon? Paano natin malalaman kung ikaw ay pumayag o hindi? O baka pumayag ka noon? Pero nagsisi ka lang. Sino ba ang nakakaalam? Ang ganyang subhetibong pag-iisip ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya. Cecilio. Alam ko na ang batas ay iyong sandata, pero hindi ito palaruan para gawin mo ang gusto mo. Gina, maaari mo bang itigil ito? Akala mo pa ba nag-aarte lang ako? Cecilio. Sinira mo ang pamilya ko. Anong arte ang ginagawa ko? Nagsampa na ako ng reklamo sa mga autoridad na inaakusahan ka ng pag-abuso sa iyong kapangyarihan at paninirang puri sa aking ama kasama si Selina. Gina, tungkol sa iyong ama, bibigyan kita ng paliwanag. Hindi ko kailangan iyon. Bagaman hindi na ako tagapagmana ng pamilyang Reyes, walang kapangyarihan o impluensya, ako ngayon ay si Ginang Garcia mula sa sinaunang pamilyang Garcia. Ngayon nasa akin na ang lahat ng gusto ko. Cecilio, bumalik tayo sa dati. Ako nasa taas at ikaw nasa ibaba. Hindi mo na makokontrol ang buhay ko. Gina, hindi ka mahal ni Alben. Hindi niya ako mahal. Huwag mong sabihin na mahal mo ako. Mahal kita. Cecilio. Manahimik ka. Lahat dahil sa'yo kaya napunta kami ni Gina sa ganito. Nagsisipag-away ang mga aso. Gina, mahal kita. Kaya ang ibig sabihin ng pagmamahal mo ay ipapakulong ang tatay ko. Ang ganyang pagmamahal ay kasuklam-suklam. Pinasan mo ako ng napakaraming maling akala at pagkakasala. At ipinakulong mo ang mentor ko na parang ama ko sa bilangguan. Kung ganito ang pagmamahal mo ay kasuklam-suklam sa akin. Ano ang pagkakaiba mo kay Selina? Pasensya na, Gina. Kahit anong mangyari, hindi kita hahayaang umalis. Binibining Rowena, ano ba talaga ang nangyayari? Sa palagay ko, hindi pa alam ng lahat.
Si Cecilio ay ulila na tinulungan ng pamilyang Reyes. Mamaya, nagplano siya para maging manugang nila. Si Cecilio ay walang utang na loob na hamak. Siya mismo ang nagpakulong sa kanyang biyenan na lalaki, nagdulot ng kamatayan sa kanyang biyenan na babae, at nanloko sa kanyang asawa kasama ang kanyang intern sa law firm, Selina. Ang lalaking tulad niya ay walang prinsipyo. Hindi siya karapat-dapat na makipagtrabaho sa amin. Ganyan ang itsura ng kabit. Bulag siguro si Ginoong Cecilio. Hindi ako kabit! Kung hindi ka kabit, bakit ka dadalhin ni Ginoong Cecilio dito ngayong gabi? Hiwalay na sila. Ako, ang magiging Ginang Luis. Cecilio, kung aamin ka ngayon na ako ang magiging Ginang Luis, susuko ako bukas at aaminin kong pinanagpiyahan ko ang tatay ni Gina. At ngayon, lahat ay inaatake ka. Sa akalang sira ang iyong moralidad. Kung makumpirma ito, lahat ng kumpanya sa lungsod ng Liwanag wawalain ang kontrata nila sa iyo. Ang tanging pagpipilian mo ngayon ay makipagtulungan sa akin at pakalmahin sila. Binabantaan mo ba ako? Cecilio, ito ang pinakamagandang option mo sa ngayon at ikaw ay abogado. Alam mo na kahit magapela tayo, ang kasong ito ay natatagalan na, naaantala ang investigasyon, at ang tatay ni Gina ay hindi mapapalaya agad. Pero kung susuko ako, lalaya ang tatay niya mula sa bilangguan kaagad. Kahit anong mangyari, kailangan kong pilitin si Cecilio na pakasalan ako. Gina, swerte mo talaga at natagpuan mo si Alben, pero may ambisyon ako. Matagal na akong lumalaban. Kahit anong mangyari, kailangan kong makuha si Cecilio. Kahit na gumamit pa ng lahat ng paraan, itutuloy ko ito hanggang dulo. Ginoong Cecilio, maaari ko bang itanong kung ano ang relasyon ninyo ni Selina? Cecilio, alam ko ang sagot mo. Tama. Siya ang magiging Ginang Luis. Gaya ng inaasahan ko. Sino kaya ang paulit-ulit na nagsasabing mahal nila si Gina? Pasensya na, Gina. Ginawa ko itong lahat para sa iyo. Tama na, Cecilio. Mas kilala kita kaysa kanino man. Pinili mo ito. Hindi talaga ako nagtataka. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ay laging nauuna ang kita. Ngayon ikaw, kakagawa mo lang ng desisyong akala mong tama. Pero tama ba talaga ito, Cecilio? Alam mo ba na ang babaeng ito sa tabi mo ay may mga lihim na itinatago sa iyo? Wala akong pakialam. Mahal mo talaga siya, ha? Wala ka man lang pakialam na may anak siya. Ang ating Ginoong Cecilio ay handang maging amain. Anong bata? Gina, ano ba yung katarantaduhan na sinasabi mo? Saan ako magkakaroon ng anak? Pasensya na. May nakakakilala ba rito sa batang ito? Baby, dumating si kuya para sunduin ka at hanapin ang nanay mo. Alam mo ba kung sino ang nanay mo? Teka bata, ikaw si Ginoong Alben. Si Ginoong Alban iyon. Nakita ko siya sa isang piging dati. Ginoong Alban, bakit kayo nandito? Ito, si Ginoong Alben. Ginoong Cecilio, pumayag na ang mga Garcia na makipagtulungan. Pero wala akong koneksyon sa mga Garcia. Siguro nakikita ka nila bilang isang promising na prospect. Noong mga panahong iyon, nagsisimula pa lang ang karera ko. Hindi lang ako tinulungan ng mga Reyes, kundi pati na rin ni Ginoong Alben. Ngayong iniisip ko, si Ginoong Alben ay hindi ako tinutulungan, kundi tinutulungan si Gina. Siyempre, para samahan ang aking magandang asawa sa piging na ito. Sa may pintuan pa lang, nakilala ko ang batang ito na nawawala. Sabi niya, nasa loob ang kanyang nanay. Kaya ako, bilang isang maginoo, nagpasya na gumawa ng mabuti. Halika rito, Sinta. Sabihin mo sa akin, kung sino ang nanay mo. Hindi siya. Nanay! Bitawan mo ako! Hindi ako nanay mo. Dalaga ako at walang anak. Paano magkakaroon ako ng anak na ganito kalaki? Tingnan ninyo si Ginoong Cecilio. Malamang hindi niya alam. Pero, Selina, kung totoo man na may anak siyang ganito kalaki at hindi alam ni Ginoong Cecilio, talaga namang niloloko si Ginoong Cecilio ng babaeng ito. Hinahanap niya si Ginoong Cecilio natin para maging pinagbabalingan niya ng sisi. Cecilio, hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. Hindi kita niloko.
Ay, mahal. Bastos ka. Itinatwa mo na ba ang anak mo ngayon? Nanay, paano ka nandito? Nanay, anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ako bilang yaya dito. Nakawala itong bata nung hindi ako nakatingin at tumakbo papuntang banquet hall. Selina, anong ginagawa mo dito? Ang kulit mo. Paano mo hindi makikilala ang sarili mong anak? Hindi mo man lang siya kilalanin? Kung maririnig ito ng bata, ang laki ng sama ng loob niya. Nanay, ano bang sinasabi mo? Hindi ko nga siya kilala. Ang kulit mo? Ano bang sinasabi mo? Nakalimutan mo na ba? Itong batang ito, galing noong nasa kolehiyo ka. At naging anak mo kasama ang senior mo. Tumakas ang lalaki at iniwan ka. Buntis ka bago kasal at sinitaan kita noon. Nanay, Ay anak, huwag kang umiyak. Iuwi ka na ni Lola ngayon. Ang bata pa, pero napakaplano. Ang tuso talaga ng babaeng ito. Sinisira niya ang reputasyon niya. Ginoong Cecilio, gusto mo pa ba siya? Ang babaeng ito ay talagang mapanlinlang at sinisira ang kanyang reputasyon. Ginoong Cecilio, gusto mo pa ba siya? Kung sasabihin kong gusto ko siya, iisipin ng lahat na ako'y tanga na niloloko ng isang babae na pinaikot-ikot ng hindi man lang namamalayan. At hindi na babalik. Sa ganoon, ang aking reputasyon ay maaapektuhan. At ang kumpanya ay maaapektuhan din. Cecilio, nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ako ng isa pang beses. Susuko ako bukas. Gusto ko talagang iligtas ang ama ni Gina. Pero hindi ko magawa dahil ang pagligtas sa kanya ay makakasira sa akin at sa karerang pinaghirapan ko. Kung hindi ako makakahabol kay Alben sa buong buhay ko. At hindi ko rin makukuha si Gina dahil hindi siya tapat. Ayaw ko na sa kanya. Pinili niya ang pinakamabuti para sa kanyang sarili muli. Palagi kong naisip na ang babaeng ito ay tila pamilyar. Hindi ba ito ang babae na nagpatotoo na si Marco ay nanggahasa noon? Hindi ba ito ang babaeng nag-akusa kay Marco ng rape noon? Tama. Lahat? Siya ang babaeng nag-akusa sa tatay ko noon. Nakita ninyong lahat. Ang babaeng ito ay mapanlinlang. Ang gusto lang ay umakyat sa lipunan at hindi nagsasabi kahit isang salita ng katotohanan. Kaya, tungkol sa kaso ng tatay ko noon, hindi ako umamin ng pagkakasala hanggang ngayon. Gayunpaman, nag-apply na ako muli sa mga nakatataas upang muling buksan ang investigasyon. Palagi akong naniniwala na ang katotohanan ay malapit ng lumitaw at ang kanyang tagapagtanggol ay hindi na epektibo. Kasabay nito, sa pagkakataong ito, ipapadala ko ang nangungunang legal team ng pamilya Garcia upang protektahan ang tatay ko. Ang legal team ng pamilya Garcia ay isa sa pinakamahusay sa industriya. Lahat? Naniniwala rin ako ng buong tiyaga na ang aking biyenan ay naapi. Siyempre, talagang naniniwala kami sa sinasabi ni Ginoong Alben. Paano namin hindi paniniwalaan si Ginoong Alben? At paniniwalaan itong babaeng puno ng kasinungalingan? Tatay, walang mangahas na apihin ka pa, kasama si Cecilio. May kasunduan tayo. Kung magtestigo ako laban sa anak ko, para sa iyo bibigyan mo ako ng 500,000 dolyar. Para sa 500,000 dolyar, ipagkakanulo mo ang sarili mong anak. Wala naman siyang nawala. Kaya walang halaga sa iyo ang dignidad, walang saysay sa iyo. Ikaw tigilan mo ang walang kwentang usapan. Ibibigay mo na ang pera ngayon. Pasensiya na, wala akong pera. Ikaw sinisira mo ang iyong pangako. Sa tulad mo, bakit ko tutuparin ang pangako ko? Noong panahon na iyon, binigyan mo si Selena ng peking testimonya, tama ba? Dahil noong panahong iyon, ang tanging tao na maaaring direktang makalapit sa tatay ko ay ikaw. Ang kasambahay ng pamilya Shaw. Huwag mo akong akusahan. Ang nangyari sa tatay mo ay walang kinalaman sa akin. Maaari mong itanggi iyan. Ngunit ang katotohanan ay malapit ng lumabas. Nanay! Nanay? Paano mo ako ipagkakanulo ng ganoon? Dahil nangako kami, nabigyan siya ng 500,000 dolyar. Tama. At pumayag siyang magtestigo na sadyang nagbigay ka ng peking testimonya para i-frame ang tatay ko. Hindi ko. Huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Selena, alam mo naman kung ano ang ugali ng nanay mo. Isang ina na para sa pera,
hahayaan ang sarili niyang anak na mapahiya sa isang piging, ay maaari ring, para sa pera, isumbong ang nangyari noon. Imposible. Nanay ko siya. Hindi niya ako ipagkakaloob. Kaya, inaamin mo noon nagsinungaling ka sa ilalim ng panunumpa. Bakit ka mukhang natatakot? Selina, hindi ko sinabi na haharapin kita ngayon. Naglaro ka ng pusa at daga dati, tama? Pahihirapan kita ng paunti-unti, hanggang sa iyong huling hininga, at saka kita lalamunin. Gina, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Ang hindi ko ginawa, hindi ko aaminin. Tara na. Gina, ang CCTV footage mula sa pamilya Shaw noon ay natagpuan na. Malinaw na ipinapakita na talagang ang ina ni Selina ang pumasok ng palihim sa kwarto ng mga magulang mo. At nagnakaw ng ginamit na kondom nila. Bakit hindi mo tinawagan ng pulis at ipinaaresto sila? Alvin, malayo ito sa sapat. Ang tatay ko ay napunta sa bilangguan. Ang pamilya Shaw ay nag-bankrupt. Ang nanay ko ay itinulak sa kamatayan. At ako ay binubuli nila sa lahat ng mga taon na ito. Kung basta ipapakulong natin sila ng ganyan. Masyadong madali para sa kanila. Gusto kong itulak si Selina sa isang sulok, iiwan siyang walang labasan. Gina. Gina. Pasensya na sa nangyari, Ginoong Cecilio. Medyo nahihiya ang asawa ko sa mga hindi kilala. Huwag kang masyadong lumapit. At saka, kung masyadong lumapit ang dating asawa niya, baka mainis ako. Mag-asawa kami ni Gina. Talaga? Pero sa legal na aspeto, si Gina ang asawa ko ngayon. Bakit dala-dala mo yan kahit saan? Ito ay patunay ng aking pagkatao. Siyempre, lagi ko itong dala para hindi makalimutan ng ilang tao ang katotohanan. Alben, sinasamantala mo ang sitwasyon. Sa pagitan namin ni Gina, mayroon lang kaming maliit na hindi pagkakaunawaan. Hindi na maaayos. Kapag naipaliwanag ko sa kanya ang lahat, magkakabalikan kami. Oh, mahal, di ba? Masyado kang mabait sa kanya noon. Kaya iniisip pa rin niya na hindi ka mabubuhay kung wala siya. Alben, tigilan mo ang mga sarcastic mong sinasabi at ang pagpapalayo sa amin. Huwag mong awayin ang asawa ko. Ang asawa mo? Ano ang tawag mo sa kanya? Hindi mo ba narinig? Ako ngayon ay asawa ni Alben. Ang asawa ko? At ikaw? Pumunta ka roon at magpahinga sandali. Kailangan kong makipag-usap kay Cecilio. Cecilio, masyado ba akong naging maluwag sa iyo? Na inakala mo ang tagapagmana ng mga Garcia ay madaling apihin? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi dahil kay Gina, wala ka pang karapatang makita ako. Kung noon pa man hindi ka tinulungan ng mga Reyes, saan mo pa makikilala isang binibini, tulad ni Gina? Ikaw, ang buhay mo ay masyadong maayos, kaya ang iyong kumpiyansa ay lumalaki na hindi mo makilala ang agwat ng antas sa pagitan natin. Iniisip na si Gina ay madaling apihin, kung hindi mo maintindihan. Maaari kong gawing mas masahol pa ang pakinggan. Ikaw, Cecilio, kahit magsikap ka ng 40 taon hindi ka pa rin aabot sa kahit isang daliri ng mga Garcia, ginamit ko nga ang kapangyarihan ng mga Garcia para tulungan ka. Iyon ay dahil naroon si Gina. Ngayong ikaw at si Gina ay wala ng relasyon, kung gayon sa lungsod ng liwanag, hindi na kailangan ng iyong pag-iral. Ano ang ibig mong sabihin? Simula ngayon, lahat ng pangunahing pamilya sa lungsod ng liwanag ay hindi na magkakaroon ng anumang kooperasyon sa iyo. Ano ang sinabi mo sa kanya? Wala naman, pinaharap ko lang siya sa katotohanan. Isang katotohanan na dapat ay hinarap na niya mula pa noong siya ay isinilang. Kung hindi, baka isipin niya na ang asawa ko ay isang murang bagay. Tara na. Sinusubukan mo ba akong sirain ng tuluyan? Wala naman akong ginawa. Ikaw, maliit na pilyo. Bakit ka ganyan magalit? Wala kang ginawa? Ngayon sa piging, muntik mo na akong sirain.
Si Cecilio ay handa na kilalanin ako bilang kanyang kasintahan. Makakahanap ako ng pagkakataon para siya drogin at makipagtalik. Ipapalabas sa balita at tiyak na papakasalan niya ako. Pero ano ang nangyari? Umagit na ka at sinira ang lahat ng plano ko. Ang galing. Ngayon, alam na ng lahat na ako, si Selena, ay isang walang hiyang babae na gustong umangat sa lipunan. Masaya ka na ba ngayon? Ang galing. Lahat sila ay nagsisimula ng maghinala na ang insidenteng iyon. Ay gawa-gawa ko laban kay Marco. Ikaw ang nagparatang kay Marco. Paano ako nagkaroon ng inang kasing bobo mo? Si Cecilio ay kinakasuhan ako ngayon. Mapupunta ako sa kulungan sa lalong madaling panahon. Sa tingin mo ba makakatakas ka riyan? Ina, huwag mong kalimutan na noong panahong iyon, nagbigay ka ng maling testimonya. Ikaw ay kasabwat din. Kung mapupunta ako sa kulungan, hindi ka rin makakaligtas. Selena, alam mo kung anong uri ng tao ang iyong ina. Isang ina na hahayaan ang kanyang anak ay mapahiya sa piging para sa pera. Maaari ring, para sa pera, ibunyag ang katotohanan tungkol sa nangyari. Ang tunay na target ni Gina ay ako. Kung siya ay pagbibigyan ng aking ina at bibigyan siya ng mga benepisyo, ang aking ina ay tiyak na ipagkakanulo ako. Ano ang tinitingnan mo? Nakakatakot yan. Nanay, hindi ko na kaya ang mga sorpresa. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Gina, ano ang pinagtatawanan mo? May maganda ba? Selena peke ang psychiatric report na ginawa niya para ipa-committed ang kanyang nanay sa isang mental institution. Mukhang ganon. Ang ating provokasyon kanina ay epektibo. Si Selena ay ngayon nasa mahirap na sitwasyon. Hindi niya papayagang sinumang malapit sa kanya na magkaroon ng ganoong mga sorpresa. Ang kanyang nanay ay ipinadala sa isang mental institution. Kaya malamang walang mag-aalaga sa kanya. Ano ang plano mo? Ginoong Cecilio, iyan na talaga ang sitwasyon. Ngayon, lahat ng kumpanya ay pinutol na ang kanilang legal na pakikipagtulungan sa aming kumpanya. Kung hindi tayo makaisip ng solusyon sa lalong madaling panahon, ang aming kumpanya ay mahaharap sa panganib ng pagkabangkarote. Ang negosyong itinayo ko sa buong buhay ko ay nasa panganib na ngayon dahil sa salita ni Alben. Juan, gusto kong mabawi si Gina. Kung wala si Gina, ano na lang ang saysay ng pagkakaroon ng law firm na ito? Pero Ginoong Cecilio, si Ginang Garcia ay ngayon ang panganay na anak na babae ng pamilya Garcia. Hindi si Gina iiwan ako. Kilala ko si Gina sa loob ng maraming taon. Mahal namin ang isa't isa. Siya, hindi ako iiwan. Siya, galit sa akin, di ba? Sa mundong ito, kahit sino ay maaaring umalis sa akin. Pero si Gina ay hindi. Ginoo, baka pwede nating hilingin ang mga dating kaibigan ni Ginang Garcia na imbitahan siya. Hindi. Hindi si Rowena man lang makipag-usap sa akin. Ginoo, si Ginang Garcia ay hindi lamang mayroong si Binibining Rowena bilang kaibigan. Pasensya na, Sally. Na-late ako dahil sa traffic. Anong ginagawa mo dito? Gina, ako ang nag-request kay Binibining Sally na ayusin ang pagpupulong na ito. Kahit hindi mo gawin para sa akin, dapat mong gawin ito para kay Binibining Sally. Tama iyan, Gina. Ang tagal na mula nang huli kitang makita. Namiss kita. Ibibigay ko sa ating Sally ang pagsasaalang-alang na iyon. Gina, alam ko ang mga bagay na ginawa ko noong nakaraan. Humihingi ako ng tawad sa pagdudulot sa iyo ng labis na sakit. At tungkol sa kaso ng iyong ama na ipasumite ko na kay Juan ng isang apela upang simulan ang muling paglilitis. Gina, anong ginagawa mo? Cecilio, kung saktan kita at saka humingi ng tawad, okay lang ba iyon?
Gina, kung galit ka pa rin, gawin mo ang gusto mo. Hindi. Hindi ako galit. Gina, hindi ka nagalit? Galit ako sa'yo. Gusto kitang patayin. Gina, paano kita mapapatawad? Sige, pwede mo akong kamuhian. Pero wag mo akong iwan. Paano ka nakarating dito? Siyempre, inimbita ko si Binibining Selina. Cecilio, Lumabas ka. Wag mo akong papilitang ulitin. Oy, Cecilio. Bakit ang bastos mo kay Binibining Selina? Gina, anong ginagawa mo? Gina. Cecilio, nasasaktan ako. Selina, bakit mo ako tinulak? Hindi ko ginawa, Cecilio. Sadya niya akong niloko. Sa tingin mo, masasaktan ko ba ang sarili ko? Selina, sino ang nagsabing pwede mong saktan si Gina? Selina. Binibining Gina. Bakit mo ako tinulak? Cecilio, hindi ko siya tinulak. Nahulog siya mag-isa. Sa tingin mo masasaktan ko ang sarili ko? Gina, sino ang nagsabing pwede mong saktan si Selina? Cecilio, sobrang sakit ng kamay ko. Dalhin mo muna ako sa ospital. Cecilio, masakit. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Gina, pasensya na. Tiyak na, marami kang pinagdaanan sa nakaraan. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Cecilio, sumusumpa ako. Hindi ko siya itinulak. Lumabas ka. Selina, lahat ng sakit na tiniis ko, ibabalik ko lahat sa iyo. Kita mo? Kapag nagmamalasakit sa iyo ang isang lalaki, lahat ng gagawin mo ay tama. Pero kapag wala ka na sa puso niya, kahit ang paghinga sa harap niya, maiinis siya. Selina, ang ganti mo baka matagalan. Pero narito na. Hinding-hindi ako aamin na talo. Doktor! 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 Ang asawa ko ay dumudugo ng malala. Bilisan mo! Hindi malala ang sugat. Kailangan lang ng disinfektante. Gas-gas na mababaw. Kung dinala mo pa siya ng mas late, gagamot na lang ito mag-isa. Cecilio, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Pasensya na, Gina. Cecilio, bakit ka humihingi ng tawad? Sabi ng doktor, si Selina ay nawalan ng masyadong maraming dugo at may anemia, kaya kailangan niya ng blood transfusion. Ang blood bank ng ospital ay mababa na ang supply. Naaalala ko magkapareho kayo ng blood type. Kasalanan mo ito, kaya kailangan mong managot. Hindi, Cecilio. Nababaliw ka na ba? Ang maliit na gasgas niya gumaling na sana ng mag-isa kung naghintay pa tayo, okay? Gina, tumigil ka sa pagiging hindi makatuwiran. Bulag ka ba o ano? Hindi mo ba nakita na siya mismo ang nahulog? Ang nakita ko lang ay itinulak mo siya. Ibigay mo ang dugo. Hindi ito pag-uusapan. Ginoo, nahimatay ang asawa ninyo. Gina, Buntis ang asawa mo. Bakit hindi mo sinabi sa amin? buntis? Oo, buntis siya. Pero nawalan siya ng masyadong maraming dugo. At hindi matatag ang sanggol.
Gina, ang sanggol na nawala mo dati, dahil ba ito ay hindi na kayang itago? Oh. Dahil noon, kailangan kong magbigay ng dugo kay Selina na sumira sa aking kalusugan at naging imposible para sa akin na magdalang tao. Pasensya na, mahal. Ang sama kong tao. Cecilio. Noon, dahil kay Selina, pinagawa niya akong mag-donate ng dugo. Ngayon, kung alam mong mali ka, hayaan mong si Selina ang mag-donate sa akin ng dugo para mabayaran ang kasalanan niya. Wag! Cecilio! Selina, oras na para bayaran mo ang iyong mga kasalanan. Ano ang kinakatakutan mo? Sino bang may gusto sa dugo mong walang kwenta? Cecilio! Bakit nandito ka pa? Kakatanggap ko lang ng subwena mula sa korte. Gusto mo bang tulungan kita? Cecilio, ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Cecilio, maawa ka sa akin. Kung makulong ako, ang anak ko ay mapupunta sa ampunan. Tingnan mo kung gaano ako kawawa, isang sulong ina. Patawarin mo na ako. Patawarin ka? Sino naman ang magpapatawad sa anak kung hindi pa pinapanganak? Cecilio, alam kong mali ako. Alam ko talagang mali ako. Patawarin mo ako, Cecilio. Selina, may isang bagay na dapat kong ipaalala sa iyo. Ano? Sina Gina at ako ay napunta sa ganitong sitwasyon. Dahil sa iyo. Sa tingin mo ba pakakawalan kita? Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa kita ginagalaw ay dahil gusto pa ni Gina na makipaglaro sa iyo. Kapag nagsawa na siyang makipaglaro sa iyo, ako mismo ang magpapakulong sa iyo. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Babalikan kita ng sakit na idinulot mo sa kanya. Ng 100 beses, 1,000 beses, 10,000 beses. Ibabalik ko lahat sa iyo. Nakita mo na ba ang wakas mo? Gina, ano ang kailangan para bitawan mo ako? Bitawan ka? Walang sinuman ang makakabitaw sa'yo. Hindi sasang-ayon ang tatay ko. Hindi sasang-ayon ang nanay ko. Ang anak ko na hindi pa isinisilang hinding-hindi sasang-ayon. Selina, nakasulat na ang iyong kapalaran. Ano? Ang iyong tahanan. Wasak. Ang iyong pamilya. Wala na. At pagkatapos, isang malungkot. Buhay sa bilangguan. Anong ginagawa mo, anak? Iluwa mo. Paano mo ito nakakain? Ma, gutom na ako. Pasensya na, anak. Gagawa ako ng pagkain para sa'yo ngayon din. Anak, anong problema? Anak. Paano mo iniwan ang isang napakabatang bata mag-isa sa bahay? Pasensya na, doktor. Kasalanan ko lahat ito. Nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang aking anak. Gagawin ko ang aking makakaya. Magbayad ka muna ng bayad. Si. Intern lang ako sa law firm ni Cecilio. Hindi mataas ang aking buwanang sahod at lahat ay napupunta sa pagsuporta sa aking nanay at sa aking anak. Ngayon, kailangan ko ng pera ng madalian. Ngunit wala akong kahit $100. Kumusta, Juan? Pwede ba akong makakuha ng advance sa 2 buwang sahod? Selina, sinibak ka na ni Ginoong Cecilio. Kumusta? Para sa kapakanan ng iyong anak, bilisan mo at kunin ang pera.
Cecilio, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang aking anak. Cecilio. Cecilio, Selina, sabi ni Ginoong Cecilio, ang iyong problema ay walang kinalaman sa kanya. Cecilio, wala ka bang konsiderasyon sa ating dating relasyon? Cecilio, Katawa-tawa, Selina, tinulungan ka ni Ginoong Cecilio sa kaso dati dahil siya ay nasa panig ng katarungan at inalagaan ka niya pagkatapos bilang kabayaran sa pagkakamali ng mga Reyes. Anong relasyon mo sa kanya? Sa lahat ng panahon, ito ay puro gawa-gawa lang ni Binibining Selina na walang basihan. Juan, bakit napakalamig mo? Selina, matutulungan kita. kaya mong maging ganito kabait? Siyempre. Pagkatapos ng lahat, inosente ang bata. Talaga bang handa kang tulungan ako iligtas ang anak ko? Gina, ibig kong sabihin, Binibining Gina, nakikiusap ako sa iyo. Alam ko na mali ako. Hindi ko dapat sinubukang magdulot ng pagitan sa pagitan mo at ni Ginoong Cecilio. Hindi ko dapat pinaratangan ang tatay mo. Kung hindi dahil sa akin, ang ina mo ay buhay pa at maayos. Binibining Gina, alam ko gusto mo lang na aminin ko ang aking mga pagkakamali. Inaamin ko sila. Basta mailigtas mo ang anak ko. Pupunta pa ako sa libingan ng iyong ina at luluhod. Maari rin akong lumuhod sa harap mo. Binibining Gina, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang aking anak. Yan. Malayo pa sa sapat. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Sumuko ka. Hindi? Hindi ako pwedeng sumuko. Kung susuko ako, sino ang mag-aalaga sa anak ko? Ipapadala nila siya sa foster care. Binibining Gina, kaya kong gawin ang iba pa. Sumuko ka. At magdaos ng press conference. Humingi ng tawad sa publiko sa mga Reyes. Selina, iyon lang ang paraan. Upang mailigtas ko ang anak mo. Hindi. Hindi ako pwedeng sumuko. May tao po. Malubha ang kalagayan ng iyong anak. Kumusta na ang pera? Malapit ko na itong maihanda. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Binibining Gina, papayag ako sa iyong mga tuntunin? Ang pera ay handa na. Hindi pa gaanong katagal. Ang taong humihingi ng tawad sa entablado ay ako. Talagang nakakalungkot. Gina, pasensya na. Ano pa bang masasabi mo maliban sa paghingi ng tawad? Masyado akong mayabang. At palalo. Cecilio. Sa lalong madaling panahon, kapag si Selina ay naghayag ng katotohanan sa entablado, baka madamay ka. Nag-aalala ka ba sa akin? Nag-aalala para sa'yo. Sa lahat noon, ako pinilit ko ang aking ina na magbigay ng maling testimonya at pinaratangan si Marco dahil naiinggit ako kay Gina. Kaya, nandito ako. Dito, gusto kong sabihin kay Binibining Gina pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, ang pamilya Shaw ay hindi sana nabangkarote dahil sa opinyon ng publiko at hindi sana nagpakamatay ang kanyang ina. Binibining Gina, pasensya na. Ngunit ang bagay na ito, ako lang ay hindi maaaring natapos. May mga kasabwat ka ba? Oh, Cecilio. Siya ang aking kasabwat. Noon, Cecilio gustong ibagsak ang mga Reyes
Partikular niya akong hinanap. Ipinangako niya sa akin na kung matatapos ko ang gawaing ito, aasikasuhin niya ako. Bibigyan niya ako ng pera. Kaya naman ako pinanatili ni Cecilio sa tabi niya sa lahat ng mga taon na ito. Inaamin ko pinatawan ko si Marco. Pero si Cecilio siya ang utak. Ito ba ang lahat na sinabi mong sabihin niya? Pinaramdam mo sa tatay ko ang kawalan ng katarungan. Ngayon, ibinabalik ko lang ang kawalan ng katarungang iyon sa'yo. Mula ngayon ikaw ang kukuha ng dating lugar ng tatay ko. Gugulin ang natitira mong buhay sa bilangguan. Galit na galit ka sa akin. Sinabi ko sa iyo, sana mapatay kita. Pero hindi ka naniwala sa akin. Ginamahal kita. Pero ang iyong pag-ibig ay nakakasuka sa akin. Selina, pumunta ka sa amin. Sagutin mo ang tanong. Ginoong Cecilio, Ginoong Cecilio, paumanhin. Ginoong Cecilio, Ginoong Cecilio, Ginoong Cecilio. Lahat. Ang sinabi niya ay hindi totoo. Huwag kayong maniwala sa kanyang kalokohan. Ginoong Cecilio. Umalis muna tayo. Kaya, hindi na talaga niya ako mahal. May 10 minuto ka lang para bisitahin ang anak mo. Salamat. Mas magaling ako sa iyo. Carlo, ang galing mo. Tita Gina, naging masunurin ako. Basta umuwi si Mama, magpapanggap akong himatayin at bibili ka sa akin ng burger at manok. Napakabuti. Gina, nagsinungaling ka sa akin. Hindi ako ang nagsinungaling sa iyo. Niloko mo ako. Sinabi ko sa iyo na ipapatalo ko sa iyo ang lahat. Ngayon, nagawa mo pa ang sarili mong ina na ipasok sa mental institution. Ang anak mo ay naging kasabwat na hindi direktang nagpadala sa iyo sa kulungan. Paano ba ang pakiramdam? Gina, hindi ka ba natatakot na ipagkanulo kita? At sabihin na hindi si Cecilio ang mastermind? Silang. Kung ikaw ang utak, mas mahaba ang sentensya mo. Kung si Cecilio ang utak, mas maikli ang sayo. Kung paano mo titimbangin, ay nasa iyo na, sigurado ako. Pagkatapos ng lahat, napakabata pa ng anak mo. Kung kailangan niyang manatili sa orphanage, paano kung makasama niya ang mga masasamang bata o masasamang kaibigan na binubuli siya? Hindi ba iyon makakasakit sa puso mo? Gina! Selina, talo ka na. Dapat mong tanggapin ang parusa mo. Gina, papatayin kita! Bitawan mo! Bitawan mo ako! Tay, pasensya na. Cecilio, naalala ko pa ang araw na ipinakulong mo ako sa bilangguan. Tatay, pasensya na. Noon, napakabata ako pa. Akala ko itim at puti lang ang mundo. Palagi akong kumakapit sa aking puso sa katarungan at pagiging patas. Kaya naman binulag ko ang sarili ko. Marami akong nagawang mali at nasaktan pa kita. Cecilio, hindi kita sinisisi dahil ang pagpapalaki sa iyo ay pumigil sa iyong makita ang mas malawak na larawan. At saka, umasa ka sa tinatawag na matibay na ebidensya noong panahon na iyon upang gumawa ng hatol na iyong tungkulin. Sa paningin ng batas, ebidensya ang nauuna. Naiintindihan ko ang prinsipyong iyon. Ngunit bilang isang ama, hindi ko mapapatawad ni hindi ko matatanggap ang matinding pinsala na idinulot mo sa aking anak at sa pamilyang ito. Tatay, alam ko ngayon huli na ang lahat para sabihin ang anuman. Hindi ko kayang tanggapin ang aking anak. Mula noong bata pa siya, iningatan ko ang kayamanang ito sa aking mga kamay. Sa iyong tabi, tiniis niya ang napakaraming pagdurusa at pahirap at pinaranas mo sa kanya. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang pamilya. Alam ko, tatay. Alam ko. Ako ang nagdulot ng paghihirap kay Gina. Cecilio, idineklara akong inosente ng hukom. Ibinalik ng batas ang aking kawalang sala. Ngunit sa pagitan mo at ni Gina, wala nang posibilidad. Kung mayroon ka pang kahit katiting na dignidad, huwag mo nang guluhin ang aking anak.
Hindi, pero mahal ko si Gina, tatay. Pero ang pagmamahal mo ay nagdulot lamang sa aking anak ng sakit. At saka, hindi mo nga kayang protektahan ang sarili mo ngayon. Ano ang maibibigay mo sa kanya? Higit pa riyan, ang ilang sugat kapag nagawa na, hindi na mababawi. Tatay, Naghirap ka, mahal kong anak. Bienan, si Hina ay inalagaan ka ng mabuti sa mga nakaraang araw. tatay, ipakilala kita. Ito si Alben. Ang aking, Ano mo siya? Sige, sabihin mo. ang iyong manugang na lalaki. Tatay, inaasar mo na naman ako. Sige, ang manugang ko. Sa kanyang mga mata, ako'y lubos na hindi nakikita. Uwi na tayo, Tara, na. Gina, Cecilio. Anong ginagawa mo rito? Gina, tayo. Pwede ba tayong mag-usap lang? Gina, umuwi ka na sa akin. Pakiusap. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Parusahan mo ako kahit paano. Basta, pakiusap, tanggapin mo ako ulit. Huwag mo akong iwan. Tayo, pwede pa tayong bumalik sa dati nating kalagayan. Gina, bakit hindi ka nagsasalita? Cecilio, sa pagitan natin, may buhay. Ang paghihirap ng aking ama, lahat ng mga taon ng kahihiyan. Ang ating anak na hindi pa isinisilang, ay nasa pagitan natin. At lahat ng pagdurusa, at kahihiyang tiniis ko sa loob ng maraming taon. Sabihin mo sa akin, paano mo magagawa na ibalik tayo sa nakaraan? Gina, tungkol sa nangyari noon, hindi ko alam na si Selena ang nagbigay ng maling testimonya. Kung alam ko lang, paano ko mapapapunta si tatay sa bilangguan? Ako lang. Hindi parang dula ang buhay. Kapag nawala na, wala na. Bakit siya? Hindi ako naniniwala na mahuhulog ka kay Guyanbay. Mahuhulog din ako sa kanya. Dahil ngayon ko lang napagtanto. Pareho kami ni Alben ng klase ng tao. Galing kami sa mayayamang pamilya. Mabait kami sa puso. Nirerespeto namin ang aming mga partner. At pareho naming pinahahalagahan ang karangalan ng pamilya. Nagtataguyod kami sa isa't isa. Hindi namin binabalewala ang isa't isa dahil sa hindi pagkakasundo. Pero ikaw, Cecilio, hindi mo ginagawa. Lumaki kang mag-isa. Wala kang ideya kung gaano kahalaga ang pamilya. Sarili mo lang ang iniisip mo. Tungkol lang sa tinatawag na katarungan at pakinabang. Wala kang lugar para sa asawa o pamilya. Dahil lang, mas magaling siya kaysa sa akin? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan kung ano ang problema mo. Cecilio, tayong dalawa ay nakatakdang maghiwalay. Dahil tayong dalawa ay talagang hindi galing sa iisang antas ng lipunan. Kaya hindi tugma ang ating mga pinahahalagahan. Oo. Nagmahalan naman tayo. Pero iyon ay isang maikling pakikibaka lamang. Wala nang iba. Sa totoo lang, hanggang ngayon ko lang nalaman kung ano ang kahulugan ng pagiging magkaantos. Ang pagiging magkaantos ay hindi tungkol sa dalawang mayayamang pamilya na basta na lang magpapakasal, kundi dalawang pamilya na magtutulungang magpalaki ng mga anak na may parehong halaga at iisang layunin. Tinatawag mong hindi tugmang mga halaga ang ating pag-ibig. Pinagsisisihan mo ang pagmamahal sa akin. Ang katotohanang na itanong mo ito ay nagpapakitang hindi tugma ang ating mga pinahahalagahan. Gina, ikaw, huwag kang magsabi ng mga ganyan para saktan ako, okay? Nakikiusap ako. Hindi mo na kaya. Gina, huwag mo akong pilitin. Ang kasunduan sa diborsyo natin ay nilagdaan ko ng walang kaalaman sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Kahit na, kung iyon ba ang tunay kong intensyon, kaya kong pawalang bisa ang kasunduan sa diborsyo. Ang galing-galing mo naman. Gina, sa legal na proseso, ang kasunduan sa diborsyo na nilagdaan sa ilalim ng isang panig na pamimilit at malaking hindi pagkakaunawaan ay maaaring bawiin. Kailangan ko lang mag-apply sa korte para patunayan na noong panahong iyon, hindi iyon ang tunay kong intensyon. Pagkatapos, ang sertipiko ng diborsyo natin ay magiging hindi wasto. Ikaw ay magiging asawa ko habang buhay. Tungkol sa'yo at kay Alben, iyon ay bigami. Kapag napatunayan ang bigami, hindi lang ikaw, ang mga Garcia, ay madadamay din. Binabantaan mo ako. Gina, ako. Gusto ko lang manatili ka sa akin. Gusto ko lang na manatili ka sa akin. Ikaw. Alben.
Cecilio ay nananakot sa isang babae. Anong kakayahan ang mayroon ka? Alban, Mahal, huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makakapang-api sa'yo. ito ba? Ang pakiramdam ng may kakampi? Alvin, alam ko na ang pamilya mo ay napakalakas. Ngunit ako, Cecilio, ay walang mawawala. Gusto ko lang si Gina na manatili sa akin. Bumalik sa iyo? Ano ang gagawin ko sa iyo? Cecilio? Huwag mong kalimutan, wala ka ng anuman ngayon. At inaakusahan ka ni Selena at dinadala sa korte. Ano pa ang maibibigay mo sa akin? Wala kang maibibigay sa akin. Bakit ako babalik sa iyo? Cecilio, kung mayroon ka pa kahit anong dignidad bilang isang lalaki, pakawalan mo ako. At pumunta sa bililangguan ng masunurin. Cecilio? Ngayon ay puro salita ka na lang. Wala kang magawa. Ginoong Cecilio, narito na ang pulis. Ginoong Cecilio, nandito na ang mga pulis. Cecilio. Cecilio. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang umibig ako sa'yo. Nagpakasal sa'yo. Ngayon masasagot ko na ang tanong na tinanong mo. Kung posible, sana ay pareho tayong hindi na umibig. Gina, pakiusap. Huwag mong ikaila na minsan tayong nagmahalan, okay? Minsan kitang minahal. Dahil noong araw, ikaw ay sensitibo at mapaghinala. Isang ulila na hinahamak, tahimik, walang tiwala sa sarili, at duwag. At ito ay nagpaawa sa mga tao sa'yo. Ngunit pagkatapos, tinatanong ko ang sarili ko. Minahal ba talaga kita? Gina, pakiusap. Tigil na sa pagsasalita. Tigil na. Cecilio. Ang minahal ko ay ang binatang iyon. Hindi ikaw. Tatay, ano sa tingin mo dito? Gina, wala si nanay mo tungkol sa kasal. Hindi ako naging maingat. Tatay, si Alben at ako ang hahawak sa mga ito. Gina, nagdesisyon na ang korte. Ano ang hatol? 3 taon si Selena. 5 taon si Cecilio. Kaya, Cecilio hindi ba siya nag-apela? Hindi. Sinabi niya sa abogado niya na alisin ang apela dahil gusto niyang tubusin ang kanyang mga kasalanan. Gina, ano ang iniisip mo? Wala. Isang taong lubos na nakakaalam ng batas. Ayaw protektahan ang sarili. Gina, sarili niyang desisyon iyan. Kailangan ko ring simulan ang sarili kong bagong buhay. Alben, halika at tingnan mo. Ang ating kasal-aling banquet hall ang gagamitin natin. Sumasakit na ang ulo namin ni tatay sa kakapili. Si? Ang aking nobya.